Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-uusapan natin yung mga nag-trending kahapon na stock at saka yung mga umakyat din na iba na kasama doon sa in-screen natin kahapon. So halos nire-review lang natin muna guys, no? So yung susunod na video guys na i-upload ko, ito yung mga in-screen ko mamaya. So dalawang video ang i-upload ko ngayong araw na to. So simulan natin guys. So kung bago ka na sa akin channel, please don't forget to click Possessional Traders PH. So lalo lang itong playlist guys, check nyo lang din to. So sa playlist na to guys, meron ako ditong buy signal lesson. So sa buy signal lesson, dinidiscuss ko yung uptrend, sideways, at saka downtrend. At saka kung paano yung mag-entry point or buy signal mo, tsaka yung paano kami mag-exit at paano kami mag-cut loss. So check nyo na rin itong guys na ibang lesson, nasa baba din yan description. So check nyo na sa baba guys, no? Nandyan lang din yan, at saka itong 10% gain monthly goal. So paano ko siya ini-execute. So check nyo na rin to. Tsaka yung my earnings or loss in stock market, nasa baba rin yan guys, no? So, simulan natin dito guys sa aking Facebook page. So, sa Facebook page guys, dyan, pwede kayo dyan mag-tanong or pwede kayo mag-send ng mga question regarding stocks. So, pwede rin kayo magpa-insight dyan. So, mag-request o mga katanungan about stocks. So, pwede rin kayo dyan mag-post. Ayan guys, no? So, nandyan din yan sa baba ng description. At dito rin guys, nagpo-post din ako. Tsaka open ka mag-post dito regarding stock market guys, no? So, ayan. So, check natin yung Yahoo Finance, do up. So, Nasdaq, ganun din. So, sana maganda. Gold, maganda rin, no? So, ito guys, simulan natin dito sa, sa mga ASIN. So, alam naman natin yung ASIN natin. So, trending to dahil sa SRO. Pero sa akin guys, so, ASIN kasi kailangan kasi ng capital. So, alam naman natin yung magiging future nito. So, siguro naman open naman kayo sa mga fundamental nito. So, research nyo guys yung fundamental nito kung ano ba yung papuntahan ng isang kumpanya ni ASIN. So, lalong-lalo na yon yung pasok pa siya sa MSCI ba yon? So, ayan. So, dito, technical lang ang pag-uusapan natin. So, pagdating dito sa, sa RSI, so 70, overbought to. Ngayon, may volume naman siya, kahit siya overbought, may volume siya. Ngayon, ang buy signal lang natin guys, just in case, kung sakali makakuha ka malapit sa 3.94 or 4 pesos, kunin mo. Ngayon, kung long term naman iniisip mo, any price, pwede mo siyang kunin. Kasi all-time high naman to si ASET sa 4.45. Ito yung 4.45. So, lalo kapag na-break niya yung 4.45, yan ang pinakamagandang sasakyan mo lang. So, sumabay ka lang. So, kung ang medyo panchupit-chupit yung yung buy and sell agad, buy ka sa mga pag-pullback nito. Just in case mag-dip ulit ng 3.94, bili ka sa malalim, sell mo sa malapit sa resistance. Pero ngayon kung long term ka, so any price naman pwede mong pasukin. So, ang kaabang-abang dito yung pagbasag ng 4.45 ng panibago ulit na all-time high. So, ayan guys. So, any price. So, ayan, pagbasihan nyo guys yung pagbibili nyo ng isang stock based sa fundamental or yung mga future ng company na to. So, ayan guys, no? So, AGI. So, ito, halos review na lang natin itong AGI na to. Kasama to dun sa ating last Sunday na in-upload natin guys, no? So, ayan. So, AGI, overbought na rin to. Nasa level na siya ng, ayan, no? Sa level na siya ng mga 72. 73. MACD nito bullish, net foreign may pumapasok. So, dito kasi yung 200, moving average 200 at saka 50 nag-crossover na. So, dito ang tinitingnan natin dito, ang target price muna, yung una, dito sa around, from current price, ayan, 10 pesos muna tayo guys, no? Ayan, so may 8.38% ka pa. So, ang next natin titingnan dyan, kapag na-reach na yan, ito guys na January. So, that time, ito kasing March, may pandemic na, kaya bakit dyan siya nagbulusok. Pero ito yung pinaka-normal niyan, ang tinitingnan natin after ng 10 pesos. Ayan guys, no? So, by signal, kung long term ang tinitingnan mo, by signal ka lang kay AGI at any price. So, kung ano ka naman, ang tinitingnan mo naman is pang lang, yung pang araw-araw mo, kailangan mo. So, buy on dip ka lang. So, dito, ang pinaka key factor mo dito, kung buy on dip ka lang,
near 8.67. Just in case mag-dip ng 8.67, buy ka lang. Tapos kapag nabasag tong 8.67, sell mo na or abang ka na lang din ulit dito sa 7.68. So yan lang guys, no. Next natin si C. So ito si C, hindi natin alam kung ano mangyayari dito kay C. Ano guys, no? So, abang-abang na lang din tayo sa mga balita dito kay kung ano ba talaga mangyayari doon sa 12.474. Kung sa akin naman guys, kung technical pag-uusapan, kung medyo duda ka kay C, so mas maganda bumili ka na lang malapit dito sa 5.31. Ngayon kapag mag-dip pa diyan sa 5.31, so dito na sa malapit sa 5 pesos. So ang range naman kasi, just in case gusto mo mag-buy and sell dito, buy ka na lang sabihin natin 5.31, sell ka dito sa near 6 pesos. So 12% din yan guys, no? So ayan lang. Buy on dip tayo lang dito kay C. So just in case gusto mo gumamit ng 5 minutes chart, mag-bounce play ka, gamit ka ng 5 minutes chart. Tapos tingnan mo lang yung mga 5 minutes nito, yung mga ganitong nagdi-dip. So dapat kabisado mo din yung charting. So kay C, mas maganda bumibili ka dito, mas malapit sa 5.30. Ngayon kapag nag-dip pa, malapit sa 5 pesos. So ayan. Next natin, so CHP. So ito, na-discuss din natin tong CHP last Sunday. So gumanda na to si CHP. So halos review lang to. Kasama to sa diniscuss natin nung Sunday na mga possible na aakyat guys, no. So ayan, umakyat na nga yung ayan yung MACD bullish na bullish. So ang RSI nito, so kung may nagtatanong pa kung pwede pa pumasok dito, ba natin to. Ayan. Kung magtatanong pa may pumasok, pwede pang pumasok dito kay CHP. So ang maganda sa kanya, nabasag niya na tong area na to guys, no. Lagyan natin yung breakout niya dito sa area na to. Ayan. Nagkaroon siya ng breakout dito sa area na to. Ayan, no. Yung breakout na yan. Yung 71 na yan. So, ang iniintay na lang natin, basagin yung resistant na to. Ayan yung resistant na yun. So, ang ganda ng ano niya, ang ganda ng volume niya. So, kung titingnan nyo, kung matyaga kayo, tulad ni na Ma'am Grace, si na Ma'am Boss Edge, si na Boss Richard, si Boss Dar, saka si na Ma'am Connie, Robert, ayan, matatyaga yan. Ilang araw na yan na hinold, no? 70 days, baka naman. Iba talaga kapag yung mahaba talaga yung pasensya. Umaani talaga. So, ayan. So, sana matuluyan na itong basagin na 1.76 at tumuloy na sa 1.92. So, kapag nabasag yung 1.76, tingnan natin kung kayang basagin yung 1.92. So, halos yung 1.92, ano naman yun, hindi na ganun kalakas yung resistant na yan. So, check natin dito sa 5 years. Back natin yung area na to. Kung saan siya malakas. So, ang possible na malakas na resistant nito, ayan, mas malakas pa nga itong 1.76 na resistant. Kailangan mabasag yan. So, ang next niyan, na 1.76, itong 1.92. So, ayan. So, maganda yung weekly niya. Maganda yung week chart niya. Oh. Ayan, no? So, maganda. So, kitang-kita na sa week chart na angat na mismo yung candle. Sana tumuloy ito mamaya. Next natin si green. So, additional sa CHP, yung third quarter report, check nyo na lang. So, dito sa green, so, kung nag-iisip ka dito ng long term, any price mo siya pasukin. So, 69 na yung RSI nito, MACD, bullish, net power may pumasok. So, kapag long term ang iniisip mo dito, kung nakikinig ka doon sa channel ni Bossing Fernando Martinez, so diniscuss niya to last Sunday. So, dapat nakikinig kayo talaga doon kasi pagdating sa fundamental, solid na solid talaga yung si Bossing Fernando Martinez, no? So, lagi kong pinapanood yung mga fundamental nun. So, long term,
ang iniisip natin dito kay green kasi undervalue pa to, nasa around discuss nyo around 4 pesos or 4.5. So undervalue pa to. So uptrend to guys. So ito yung mga dapat na pinipili nyong stock na papuntang gusto nyo mag long term. Ito ang dapat yung pinipili. So kahit mag-shake lang yan, wag lang mabasag yung trend. Ito yung magiging trend yan guys, no? Ito na magiging trend yan. So napakasimple lang yung pagguhit nyo. Kapag lumabas dito sa trend line na to, ayan, sell nyo na kapag ganyan, no? So yan ang trend line niya, uptrend. So kapag nabasag to, lumabas yan sa puti na yan, sell nyo na. So ayan. Holcim tayo guys. Itong Holcim, isa sa mga na-discuss natin nung linggo, itong Holcim. So kasama to dun sa mga possible na tinitingnan natin na umakyat na stock, no? So sana nakakuha kayo nito. So RSI nito nasa 75 na. MACD nito bullish, ayan. So net foreign may pumasok din. So buy signal pa rin tayo dito kay Holcim. So ayan, kung may average ka dito mas maganda, kung wala, so manage mo lang yung risk mo. So may up pa tong possible na 12.76%. Ngayon, yung pandemic kasi ang tinitingnan natin dito guys Kaya mo naman ito i-long term. Kung kaya mo i-long term to, i-long term mo na to. Kasi ito yung guys Ayan yung level na to. Yung January ito. Ito yung mga maganda pa yung style. Yung mga possible na future na aabutin natin, no? Itong level na to. So, ayan. Next natin, si Ma. So, isa pa sa mga discuss natin to nung linggo, si Ma. Ayan. So, huwag nyo kalimutan yung thumbs up natin, guys. Maraming salamat. So, ang Ma natin, check natin. So, uptrend din to, 63, may momentum. So, MACD, check natin. So, bullish din. So, buy signal to, any price guys, no? So, ang target price mo muna dito, kapag sa tingin mo, nakakuha ka nung linggo o nung kahapon, nakabili ka na, hold mo lang muna. Kung mababasag tong 4.05, hold mo. Kapag hindi, sell mo na. Ngayon, kapag mabasag yan, ito ang susunod na target. Hold mo lang kapag mababasag yung 2.2, hold mo lang. Yan muna titingnan natin. Kasi kapag nandyan na sa area, mapapaganda na yan kapag dyan siya nag-hold sa ibabaw. No? So, buy signal mo, kapag wala ka pang entry dito, so manage mo lang yung risk mo. So, nung Sunday na discuss ko na to. So, ayan. So, ni-review lang natin guys, no? So, next natin si MM. Ayan. Si MM. Yan ang next natin. Si MM. So, si MM guys, may overbought na natin to. Overbought na to guys, no? Nasa level na siya ng mga 87 yung RSI niya. Ayan, 87. Tapos yung MACD nito, bullish na bullish, may foreign din na pumasok. So, yun ang maganda. Yun ang tinatawag natin kapag may foreign na pumapasok, sumasama sa push. So, ito guys, ang tinitingnan lang natin dito, base dito sa ginawa kong channel, ginawa ko ng channel to guys, ang tinitingnan lang natin na kaya abutin ito, 18 to 17, ayan. So, mga 5.2, ayan, mga level na yan, mga 5.2, mga 5.18, yan. Ayan ang mga resistance niya, above 5.2. So, ang possible na, just in case, ang salo natin nito, kapag nag-pullback, yung mahilig salo ng mga bounce, ayan, sabi natin, nag-up siya ng 5.2, mauntog, up natin 5.2. Ang unang salo mo, hindi maganda masyado itong 4.68. Mas maganda itong 4.36 or itong level ng malapit sa 4.12 or 4 pesos. So baka mag-dip siya ng 4.2, pwede nga mag-set ng 4.2 muna or kapag lumusot pa, doon ka na sa 4 pesos mag-abang. Kasi yung 4.5 masyadong malapit kapag nag-pullback. Masyadong maliit yung yung price. Pero syempre hindi pa rin natin pwedeng pangunahan yung market. Baka mamaya isaluin lang sa 4.5 tapos mag-consolidation daw mas maganda. Ayan guys, no. Kapag 5.2 ang possible depth niya kapag sa 4.5 9.5
81%. Ngayon sa 4.20 na lang, ayan, tapos tinitingnan natin 19%. So ayan, so pwede tayo dyan sa 4.2 umabang. Ayan. So manage nyo lang yung risk dito kasi overbought na to guys, no? All time high na yan. So manage nyo lang. Next natin, si MRC. Next natin guys si MRC. Si MRC, ano to guys overbought na rin to pero may history naman to ng mga 83. So walang problema din yan. Ngayon, MAC din ito, ayan, sign of reversal. Ngayon, ang maganda kasi MRC, may volume siya. Ayan, may volume. Kaso nga lang, pagdating sa technical candlestick, hindi siya maganda dahil nga sign of reversal to. Pero malalaman pa rin natin to after 15 minutes ng opening. So kapag after 15 minutes nag-pullback to, mas maganda, mas makaabang ka dito sa 0.41, dito ka makabang, mas maganda. So ito kasi, pinush to. Ang maganda lang sa kanya, umupo siya dun sa resistant niya na 0.48. Ito yung maganda. May mga disadvantage dito, yung candlestick niya. Ang advantage dito, nag-close siya above, nag-close siya dun sa resistant niya. Doon siya sa umupo. Hindi siya nag-close below resistant. Yun lang, at saka may volume. So, syempre, tingnan natin, obserbahan natin mamaya, opening at saka hanggang mga 10 o'clock. Ayan. So, next natin, PHR. Next natin, PHR. So, may marami nagre-request nito. So, sinama ko na rin to kasi nag-trending talaga to. Net foreign may 2.32 million. So, RSI nito, pwede ka pang pumasok. 60 pa lang to. Ayan. So, ayan, ang ganda, negative 59 million pala to. Pero positive siya compare last year. Mas malaki yung lugi last year. So, ito, pagdating sa technical, guys, so manage nyo lang yung risk nyo kapag mag-entry kayo. So, na-discuss na rin namin to sa nung linggo na PHR yung entry point nito. So, congrats kay Sir Jojo na may average na 2.49. So, hold nyo lang. Hold nyo muna kung may hawak kayo ng PHR, hold nyo muna kasi nga mababa pa yung RSI niya, nasa 60 pa lang. Hold nyo lang. So, titingnan natin baka mamuuntog dito sa moving average 200. Kung sakaling mauntog dito sa moving average 200 sa 3.15, mag-trend sell na kayo. Or kung sa tingin nyo mababasag to palang opening na 3.2, ang next target natin itong 4 pesos. So possible itong 4 pesos based doon sa RSI niya. Tingnan natin yung current price niya 3.12. So masyado pa pala mataas yung actually masyadong mataas yung yung target price, no. Check natin kung ano mga up nito, ilan ang up nito. 15%, 7%, 12%. So kung sakaling mag-up siya ng ng sabi natin mga ayan, pwede, mga 10% or dito sa level na to, na medyo dito sa may gap up na to. Ayan, sa mga 3.3. So, ayan. So, manage nyo lang yung risk nyo dito kapag wala ka pang position. Ngayon, kapag mayroon ka ng position dito, hold mo na lang, sakyan mo na lang. So, enjoy mo na lang yung ride mo. So, ayan. So, next natin, si Tech. Ito, si Tech din. Isa rin to sa mga gumalaw. So, ito, review na lang din to si Tech. So, overbought na rin to si Tech, guys, no? Medyo ingat na lang din. Kasi ang RSI nito, mataas na, nasa 76, 75. So, MAC din to bullish, net foreign may pumasok. So, ang tinitingnan natin yung resistance 7 pesos. Kapag nag-close above 7 pesos siya, sana dyan na sa mag-consolidation para sa next target yun dito sa mga level na yan. So, ayan guys, medyo malapit na to sa resistance na malakas, no? Ayan, 4.17.
lalo-lalo yung dito yung break, ito, dito siya nag-break nung, naalala ko 'to, eh. So, signature sa akin talaga 'to si Tek. So, ayan guys 'no, medyo manage mo lang yung risk mo kung wala ka pang, position dito. Ngayon kung wala kang position mas maganda wag mo nang habulin. Ngayon kung meron kang position dito, hold mo na lang. So, enjoy mo na lang yung ride mo tapos kung puwede, kung just in case gusto mo mag-tranche sell ng 50%, mag-sell ka na ng 50% para hindi masayang yung gain mo. So, next natin si Tugs. Ayan si Tugs. Dito si Tugs. So, review na lang din natin 'to dahil na-discuss natin 'to nung linggo, si Tugs. So, ayan. Ang RSI nito, ayan, mababa pa, 63. So, pwede pa kahit sabayan. So, malapit na rin yung sign of reversal niya, possible kapag mag-green ulit mamaya, up na 'to. So, crossover na 'yan. Net foreign may pumasok. So, ayan yung channel guys na ginawa natin, no? So, pataas talaga. So, ito muna yung magiging resistant niya. Medyo maging aware lang kayo sa possible na resistant, no? 817, ito, level na yan. So, 3.69%. Ngayon, ang pinaka-resistant niya dito sa level na to, ang target niyan, ayan. So, nasa level pa siya ng mga 5.85. So, manage mo lang yung risk dito. So, kapag nabasag yung 1.5, hold mo lang muna. Yung 1.55, nabasag yan, 1.55, hold mo lang. So, enjoy mo lang yung, ano mo, yung ride mo dito kay Tugs. So, ayan guys. So, ang gustong-gusto ko sa kanya, yung exponential moving average na EMA 21, ayan. So, sumusunod lang. Sumusunod. Ngayon dito, kung gusto mo mag-cut loss, yung mga level na to, yung 1.36, kasi ngis nakabili ka dyan, 1.36 cut loss ka lang, o kaya, just in case, para medyo ma-maximize mo, kapag nabasag tong 1.3, cut loss ka na. Ayan. So, manage nyo lang yung guys, yung risk nyo kapag wala pa kayong position. Next natin, yung kay WPI. Ayan, WPI. So, halos review na lang din to kay WPI guys, no? Kay WPI, RSI nito guys, ayan, around 71 ata to. Check natin to. Ayan, so 71. So MACD bullish na bullish, ayan. So kitang-kita mo naman guys, so nagkakaroon siya ng plug. So muntik nang basagin, akala ko nga kahapon babasagin na to eh. So ito, manage nyo lang yung risk nyo kung wala pa kayong position dito. Pero ang pinakamagandang position dito, yung malapit sa 0.63. Ngayon kapag ito ang cut loss level mo guys, 0.6. Yan ang cut loss level mo. O kaya medyo mahigpit ka, yan sa 0.63 ang cut loss level mo. Ngayon, MACD nito, moving average 200, 100, ayun ang maganda. Nasa ilalim na at saka crossover ng 200 at saka 50 moving average. So, hold nyo lang. So, manage nyo lang yung risk nyo dito kay WPA kasi magalaw masyado itong malikot. So, kung kaya nyo na mag-take profit dito na kahit mga 5%, 10% take profit na kayo. So, ayun guys. No? So, I hope na may na-share ko dito sa review natin. Maraming salamat guys. Huwag niyong kalimutan guys yung thumbs up natin. Maraming salamat.